So plano mo magpunta ng Japan pero you don't know what to expect, saan pupunta? Paano yan? Hindi ka naman marunong mag-Japanese at kung ano-ano pang katanungan kaugnay ng iyong Japan trip. Click the subscribe button kasi sa series of vlogs na ito masasagot lahat ng tanong nyo. Hi! Andito na kami sa boarding gate and in a few minutes magbo-board na kami sa plane. Last minute, nagpaalam ako ng leave. So happy na napagbigyan din ng office. Yun nga lang, last minute booking. But I'm so happy kasi AirAsia, they have this what they call super app. Doon ako nakahanap ng great deal. Kaya naman now, we're bound for Osaka. And this is gonna be our second time, by the way, to go to Japan. Yung first time, saan tayo nagpunta? Tokyo kami or sa Narita kami nagland, but this time it's gonna be the first time na sa Kansai Airport kami maglaland. I'm so excited kasi kahit na second time sa Japan, it's a totally new experience for us. So see you in Osaka. Ang first tip na mabibigay ko is plan your trip ahead kasi super mahal ng ticket sa Japan pag peak season. Pero good thing laging may promo ang AirAsia. Also book in advance yung luggage allowance and meals kasi malaki ang matitipid ninyo. I used to fly other airlines pero super happy ako sa AirAsia from the crew to the food and on-time arrival madalas advance pa nga. More or less 4 hours ang biyahe from Philippines to Japan. Paglabas ng plane, daan muna ng immigration, collect your luggage, and diretso kami sa... The first thing that we did as soon as we got out of immigration, pumunta kami dito sa kanilang Wi-Fi counter. So paglabas nyo, turn right lang kayo, tapos makikita nyo isang hilera yan. Yan. So iba't ibang companies yan. Ako, I chose the Ninja Wi-Fi kasi maganda yung mga reviews niya. And then, here naman... Right across, tcharan! Yan naman yung money changer. So, magpapa-change na tayo ng currencies natin. I have here peso and meron rin ako dito dollars. Yan. So, peso and dollars para in one go na. Tara! Unlike sa mga money changer machines which you can find around Japan, dito kailangan nyo i-present yung inyong passport bago kayo makapagpapalit ng currency. Ang advantage naman ito, mas mataas ang rate sa mga may teller compared sa machine. Nakakalito kasi parang yung kulay ng pera nila hindi masyado magkakalayo. Unlike sa atin, malaki talaga yung difference ng color. Ng 100, ng 50, ng 1,000. Ito medyo magkakakulay eh. So, ingat na lang tayo. Papunta ng hotel, pwede kayo mag-bus, train, or taxi, pero kami we opted for the bus kasi ang laki ng tipid. From Kansai International Airport to Osaka, approximately 300 plus lang ang train fare. 450 naman kung by bus, e naabuti ng 7,000 plus pesos or more pag taxi. I know the feeling na para bang hopeless na maintindihan nyo ang train system sa Japan, pero lahat naman may English translation. Pwede kayo magbayad ng cash sa transportation pero mas convenient if you purchase the IC card. Usually, Ikoka sa Osaka. If nasa Tokyo naman kayo, Suica or Pasmo. Reloadable ang card kaya pwede na itong gamitin pang shopping. 3 hotel ang pinagstayan namin dito sa Osaka. I-discuss ko ang pros and cons nila sa separate video but for our first hotel, dito kami sa Hotel It na recommended ko if you want a place na mas peaceful than the city center. Maliliit usually ang cut ng rooms sa Japan kung 3 or even 4-star ang hotel. Pero itong Hotel It, happy ako kasi comfortable, may bathtub and kumpleto ng amenities na kailangan namin for our stay. Yan, meron nga rin pala ditong microwave that you can use and may free ice that you can get at your own convenience. Katabi lang itong kanilang laundry and ng kanilang vending machine. Super convenient talaga. So save nyo na ang video na ito para malaman nyo kung saan kayo pwede mag-check-in kapag nasa Osaka kayo. Binabalang namin yung gamit, nag-freshen up, and naglakad-lakad na agad kami sa neighborhood and we chanced upon this noodle house. Okay, so nag-ikot lang kami dito. We ended up in this small ramen house. Tinulungan kami ng isang Japanese. And sarap pa! Yummy! Dito nga pala sa Japan, yung malakas na pag-slurp nyo ng sabaw is considered as a compliment sa nag-prepare ng food ninyo. Kaya yung malakas na paghigop ng sabaw ni Rafa, ibig sabihin napakasarap ng ramen nila dito.
Nag-survive naman kami sa turo-turo system o yung ituturo mo kung anong gusto mong kainin, pero meron rin mga machines gaya nito sa Japan. Una, maglalagay muna kayo ng money dito. Dapat meron kayong credit. And then, pili kayo kung anong food yung gusto nyo. Sa amin ni daughter, pinili niya ito, yung creamy. Ako naman, itong isa, itong 1,200 yen na merong ng kasamang noodles and meron na siyang kasamang either rice or yung pork. But I chose yung rice. And then after nyan, kapag nakapili na kayo, lalabas yung ticket dito. And pati yung change kung may sukli pa kayo. Galing, di ba? After namin magmerienda, diretso kami agad sa sikat na Dotonbori. Ito yung famous na Dotonbori. Actually, this is our second time to go here. And nighttime talaga kami nagpupunta dito ni Rafa. The first time that we went here, it was also nighttime. Dito daw kasi yung mga sikat na mga kainan. And syempre dito yung famous na Glico na billboard. Yan. So, tara! Ikot tayo dito sa Dotonbori sa Osaka. Nandito tayo ngayon sa famous na ramen house dito sa Dotonbori. Yan, napakahaba ng pila. Sabi ko kay Rafa, we should try it kasi ngayon lang natin yan matatry. Pero sabi niya, no daw, try naman natin siyang i-convince na dito naman tayo sa takoyaki makigulo kasi dito mahaba rin yung pila and isa rin yan sa mga napapublish sa mga sites na masarap daw kainin. So tanungin natin si Rafa, pipila ba tayo? Big fat no! Kahit all of a sudden, willing kang pumila. Wala, para makiuso. Hindi. Octopus. Gusto mo makatikim ng baby octopus. Okay, let's try. Ano, uwi na tayo? No! Nagrereklamo ka na eh. Talagang desidido siyang kumain ng octopus. Yay! Finally, nasa harap na tayo, Rafa. Only problem is how will we order? We're waiting for it to cook na. Okay, so ito na yung moment of truth kung magugustuhan nga ba siya ni Rafa. So this is octopus. Come on, yan, sige. Okay. Okay. Sulit ba? Yeah. Anong lasa? Yummy. Really? Sarap? Wow! After ng takoyaki, nag-ice cream and coffee naman kami sa Excel Shore Cafe. Whoa, what's that? Can I see? Show it to mommy. Yummy? Hi, we're here at the famous Glico billboard. Yan. So, hello, Philippines! 사랑했지만 내가 부족했어. Let's call it a night and tomorrow explore pa natin ang iba pang mga tourist spots sa Osaka. Hi mga kapuso! Finally, nandito na tayo sa Amerikamura kung saan marami daw mga used vintage clothes at mga fun dessert. Tara, check out natin! Finally, after many steps of walking, nahanap din namin itong tinatawag nila na Triangle Park. Kasi pala triangle-shaped siya and it's here right at the heart of Amerikamura.
Yan, so marami dito mga used clothes. Actually, mga used clothes sila lahat. Pero ang gaganda ng mga quality, tsaka ang gaganda ng mga designs. Very, very unique. Yan, more sale stuff. Kagaya nito, oh. Hindi lahat dito second hand. Meron din kayo dito mabibili mga brand new gaya ng mga sapatos na ito na mga hard to find na mga colorway. Namili kami ng mga pasalubong para sa Pilipinas. Actually, this is a good place for you to shop for affordable pasalubong for your family and friends back home. By the way, here sa Japan, they don't give you a bag kasi you need to pay extra for that one. That's why we brought along our own eco bag, recyclable bag, para meron na kaming lalagyan ng mga pinang-shopping namin. Ito yung isa sa mga fun desserts na nakita namin, and I know that my daughter will like it because of its cool colors and the cool design of the ice cream. I hope na it tastes as good as it looks, di ba? Oh, what can you say about it? Yummy. How does it taste? Like vanilla. How about the designs? Are they tasty too? Yeah. Huh? Sayang yung ano. When you run out of space, you will be able to put the pasta here. Ito naman yung B Portland Coffee Bakery na binabalik-balikan namin dahil masarap yung kanilang ice cream at coffee. We also went to tourist places na hindi masyadong pinupuntahan ng mga turista, gaya nitong Nambayasaka Shrine. Eto naman yung Hozenji Yokocho where you can enjoy traditional Japanese cuisines. Maganda rin dito kasi may old Japan feels. Nandito na kami ni Rafat sa... Saan tayo? Nandito kami sa Tsutenkaku Tower. Actually, this is our second time to be here. Nung nagpunta kami dito before, I think si Rafa is only about 3 or 4 years old yata yun. I think 4. 4 na ba? O yan. So, she was 4 years old when we first went here. And actually, same lang naman din yung itsura niya. The difference lang siguro ngayon is that mas alam na namin yung way compared to before. Kasi before, nung nagpunta kami dito, naglakad lang kami. Tapos ngayon, eto, mas alam na namin yung daan ngayon. Kaya mas madali namin narating. We took the subway. Exit lang kayo sa 3 o sa number 3 para pagka-exit na pagka-exit nyo, eto na agad view ng kanilang Tsutenkaku Tower ang makikita ninyo. Dito nyo rin makikita yung kanilang sikat na Shinsekai Market. Yan. So, pagka nag-Google kayo or siguro sa ibang TikTok, nakita nyo na rin na ito yung kanilang Shinsekai Market, which is just a few steps away from that Tsutenkaku Tower. Yan. Dito na kami mag-dinner ni Rafa ngayon, pero ikutin na natin and let's explore Osaka. Hinintay namin magabi para sana makita namin mag-light up yung tower. Pero turns out, hindi ito paiilawan tonight but we enjoy the place just the same. Sa day 3 naman, i-explore natin ang Universal Studios Japan. So, nandito na kami ni daughter sa Universal Studios. Yay! So, this is Universal Studios Japan. Nakapunta na kami before sa Universal Studios Singapore. So, try natin i-compare kung ano yung difference. We bought our tickets sa Klook kasi sabi nila mas madali daw. But we didn't take the express pass anymore kasi masyadong magastos. So, let's go. Let's explore Universal Studios Japan. Okay, so now let's explore Universal Studios Japan. Rafa! Tingin. Grabe, 650 yen for a donut, stick of donut.
So, nandito kami ngayon sa Harry Potter attraction. According dun sa app, it would take approximately 60 minutes or 1 hour to get inside this attraction. But it has lots of good reviews and pinipilahan ng mga tao, so it must be good. Tara, check out natin. So, yan. Madilim kasi, so hindi masyadong kita. But this is the Harry Potter attraction. Yeah. Rafa, so how was the Harry Potter experience? My heart was beating so fast. I hated the steam. Grabe, solid yun. I got wet. Rafa, feel mo si Mama. Grabe, nahihilo pa ako. But super fun. Kailangan itry nyo yung Harry Potter ride. Super, super fun. Highly recommended. So, it's over 1 hour na waiting time. And super saglit lang makakasakay ng roller coaster. So, I hope it's worth the ride. Kasi kanina yung Harry Potter experience, it's really worth our while. Okay lang yung waiting time. But with this one, parang napakainit. I don't know kung sulit. But let's see. Feedback later. Hindi na kami nag-record during the ride kasi baka mahulog yung cellphone, pero ang feedback ni Rafa after the ride. So, pumila kami ng 1 hour mahigit for this ride, pero hindi daw siya nag-enjoy. Sayang yung... Too scary though. Depending on the weather, meron nga palang daily parade na perfect kung meron kayong kasamang mga kids. Just download the Universal Studios Japan app para alam nyo yung timing. Ito naman yung Jurassic Park The Ride na we skipped kasi super haba talaga ng pila. Pero mukhang enjoy naman, yun nga lang, magdala kayo ng dry clothes kasi ganito ang reality. Solid. Etong Jaws na ride, yung isa sa last attraction na itatry namin dito sa Universal Studios Japan. And we had so much fun. I'm so happy that we took this ride. This is really a good ride, especially for the kids. So the next time that you go to Universal Studios Japan, try the Jaws ride. Ito naman yung mga Harry Potter Boodle Buys namin. I suggest para dun sa mga mamimili, hanapin nyo muna talaga yung magugustuhan nyo. That's why late in the afternoon na kami namili. Medyo pricey kasi for this one, we spent 16,000 yen. But yung mga pagbibigyan ko nito are very special people to me. Kaya naman, more than the price, it's the thought na alam nyo yung talagang mga gusto namin iuwi sa Pilipinas sa mga ibibigay namin sa inyo. So much fun here at Universal! Did you have fun? Yes, especially with buying the stuffed toys. Ang mahal! Day 4 is a slow day for us dahil napagod kami sa Universal Studios, late na kaming gumising sa araw na to. Finally, nandito na kami sa Osaka Castle. Actually, nung first time na pumunta kami dito sa Japan, hindi kami nakapunta dito kasi nagmamadali na kami pabalik ng airport. So, we made sure na this time, sa second time namin here in Osaka, ay mapuntahan na talaga namin at ma-explore na natin ang Osaka Castle. Tara, check out natin. Ito yung isa sa kanilang mga turret. And alam niyo ba that this was constructed para maging line of defense nila. So you can see, very formidable yung kanilang structure dito. And tingnan nyo naman, napakalaki ng mga logs, diba? Kasi protection yan from the enemy. So much history here sa Osaka Castle. Kaya I hope you find time to visit this place sa inyong Osaka Adventures. Dito na kami ni Rafa sa Osaka Castle. Tara, check out natin. Kasi sabi nila, marami raw matututunan dito about history. Nandito kami ngayon sa observation deck sa 8th floor ng Osaka Castle. And it's a good view of the city. Makita nyo, yan no, meron doon parang pond, merong mga boat na pwede kayong sakyan. So, it's worth going up here for 600 yen. So, equivalent yan sa pesos, a little bit over 200 pesos. Pero worth it naman yung view pagdating dito sa taas. So, ikutin pa natin and let's enjoy the view of the city here sa Osaka Castle. Before you leave the Osaka Castle, don't forget to check out yung kanilang mga souvenirs. Tune in for my next Japan vlog para naman sa aming Day 5 and beyond as we explore Nara, Kyoto, Wakayama, Tokyo, and Mount Fuji.